DXUM. Atong oras alas 12:30. Shalom Aleichem, maayong hapon o sa pinunta naman so kitig pa welcome to the Balik Hebrew program din sa DXUM Radio kay 819 kHz. Uban sa inyong host Mori Azaria Gilbert Minyo sa Speakerslawak Engineer Julius Luzon, Region sa Station Manager. Magatimbay kayong tanan 0929-311-3484. Kaya sunan kaninyong buot mapil no, sa ito ang online classes. Ang ito ang online classes, mga kaiksunan ko na atong ipahigayon. Matag Miyerkules gabi, so karong gabi doon na kita ay online classes sa alas 7 o sa Sabado sa gabi sa alas 7. O doon na kita ay announcements. Karong maot nga September 22, mao ang Rosh Hashanah, and that is New Year for the world. Now, bagong tuig sa kalibutan, tungod kay that is the anniversary of the creation of the world. In fact, ang kalendaryo sa Israel nga change into 5786 karong September 22 sa gabi. That is based on the age of Adam. Tungod kay si Adam mao ang last creation o sa iya hagisugod ang maong ihap o sumala sa Psalms 81 no, Salmo 1. Kung basa na to ang Book of Psalms, yung makita sa chapter 81 o Psalms 81 verses 4 and 5 nga naggisgutan ang blowing of the shofar. It says, Tik'u v'kodesh shofar v'kisei liyom kagino. Blow the shofar on the new moon. And for the feast day. And kay Kokli Israel hu misfat lilohe Jacob. For it is a law for Israel, a judgment of the Elohim of Jacob. So it is a judgment day. Now, kasagaran nato wala ta ka sayod ani kay ang ato ang mga pagtuuan ng judgment. Ikamatay sa tao, palayo lang, matubang niya, i-judge kung malangit ba daw may impyerno. Mao na ang iya sa Christianity. But then, ang judgment, mga kigsunan, ipahigayon. Because there are variety of judgments. There are judgments na kabalo ang tao nga siya ihusgahan. O kana mao ang annual judgment. So, may annual judgment o nini nga annual judgment o kini ang higayon nga diin iusisa bahin ang tao kung kinsa ang mupanaw na o kinsa ang magpabiling buhi. O sa mga mupanaw, doon ay mupanaw sa accident, doon ay mupanaw sa sickness and disease, doon ay natural death, doon na po'y by way of virus or pinaagi sa espada, na gira, na ay calamity, na ay mupanaw pinaagi sa trahedya, mga bagyo, baha, linog, uban pa. Kini mao ang judgment by the hand of heaven. And then, tungod kay ang tao, wala man tay
laing mahimo gawas lamang na budangot na kaniya okay kini nga mga butang dili kaya sa tao nga iyahang pugnan. So if ever adunay mga evil decree ang himuon sa tao mao ang tishuba, then tefillah, then studying the Torah and practicing them, and then tzedakah. Kini mga kaigsunan mao ang makapa suspended sa decree. Decree is suspended once ang tao mohimo o silikot or asking for forgiveness. Mo nga ang mga Jewish nga mga Sephardi karong new moon na siya sa Ilol. If I'm mistaken, it's 22 or 23. Magsugod ang recitation of silikot or asking for forgiveness sulod sa usa ka bulan bago ang Rosh Hashanah. Ug ang background ni mao ang pagsaka ni Moshe in blessed memory dito sa katapusang 40 ka adlaw tungod kay tulo ka 40 ka adlaw misaka si Moshe sa Mount Sinai. Una, misaka siya aron kuhaon niya ang papan nga bato apan tungod kay nakasala ang mga gitawag og mixed crowd sa Israel. Nadugmok ang bato. Pagkuman misaka na pod siya para mangayo siya og kapasayloan kay Hashem. And then si Hashem nagsugo niya nga pabalikon siya o magkulit siya o bato nga nasa ilalom sa iyahang tent according to Rashi sama sa kadako sa bato nga iyahang nadugmok. O pagsaka niya nga dala niya ang bato nga iyahang gi design ingon nga hulip puli sa nadugmok. Misaka siya sa unang adlaw sa bulan sa Ilol. O nasungkit niya ang kapasayloan sa Pizza Jis sa bulan sa Tesri. O nahulog siya o 40 ka adlaw. No? Isa ka bulan o 10 ka adlaw. Bisa ka siya o new moon 1 month before o nanaog siya o Pizza Jis. And that's why ang Pizza Jis na mausab ang Day of Atonement or Yom Kippurim, that is in memory of what Hashem pronounced the moment na nasungkit ni Moshe ang iyahang mercy o kini siya nga adlaw mao ang Yom Kippur. So sa pagsaka ni Moshe aron mangayo siya og kapasayloan nagsugod sa new moon sa bulan sa Ilol. May hinungdan ang mga Sephardi unang adlaw sa bulan sa Ilol uhimo sila og silikot recitation buntag o gabi o mag-blow sila og shofar buntag o gabi. Mani siyang mga adlaw nga naa ako sa Jerusalem nga inikaalas 6 na sa gabi no, kalanog-lanog ng mga shofar dito o ingon man sa buntag na buntag sa iyo. Wala pa ang Rosh Hashanah, that is 30 days before Rosh Hashanah. Ang mga askinas 1 week before or 10 days. If ever matunong ang 1 week sa Shabbat, may extend siya 10 days. Karon,
mga nations ipakasama kini sa halad nga mao ang daily sacrifice na sa dili pa ihalad or ang halad nga nating karniro nga kinahanglan upat ka adlaw usisahon i-examine kung naa ba siya yung mga defekto or angayan ba siya nga i-offer o kini siya mao ang crown ngano nga ang mga nations dapat 4 days before the judgment day, 4 days before Rosh Hashanah muhimo usab og examination sa iyang kaugalingon, test sa iyang kinasuluran, sa iyang soul, sa iyang nishama, usisahon ang mga flaws, mga kamalian, violations, kasalanan o i-acknowledge o kinulsulan imudol kay Hashem. So mao hinungdan ang igsunan karong 4 days before sa Rosh Hashanah, that is September 19 alas 5 sa buntag sayo 20, 21, 22 sa buntag sayo doon na kita ay silicon recitation mao ang pag recite sa mga lines of confessions nga kini gikan sa mga propeta, gikan nila ni Daniel, gikan nila ni Ezra o kay Micah, no, uban pa, no, nga ang ilang mga confession, ang ilang mga pagsugid sa ilang mga kalapasan, kini siya mahimo siyang pattern sa tuang pagpangayo o kapasayloan tungod kay sa ilahang gihimo nadawat nila ang kapasayloan ni Hashem. Okay, so 10 days before ang Yom Kippur mao ang Rosh Hashanah o sa mga Jew niining 10 days the Sefer Kayim before sa Yom Kippur kini giablihan. Now, that means wala pa siya finality of record tungod kay gitagaan og chance ang tao nga magtisyo ba sulod ining adlaw sa pulo ka adlaw for the Jewish connections. Wala sa mga nations moabot siya sa 21 days tungod kay pagkaabot sa 15th of this 15th of Tisri kini siya mao ang unang adlaw sa Feast of Sukkot o sa Feast of Sukkot sulod sa 7 ka adlaw adunay 70 ka halad nga mga baka nga gi-offer sa Sukkot according to the Talmud. Nganong 70 tungod kay para kini sa 70 ka mga nations alang sa ilahang gitawag og atonement. Tungod kay ang Pitsa sa Tisri, atonement for Israel from the sin of the worship of the golden calf. Ngadiin sila ga simba og bulawang baka. Whereas ang mga nations panahon sa Sukkot ang ilahang atonement kini gipahigayon sulod sa 7 ka adlaw. Kaya just imagine mas napataas ang mercy ni Hashem alang sa mga nations tungod kay ikan sa Rosh Hashanah
padulong pa sa 21 days, 15, magsugod sa 15 ngadto sa 21. Sulod sa 7 ka adlaw. O niini mahimo ang gitawag og final nga pag tissue ba, final recitation of the silikot asking for forgiveness aron mangayo og kapasayloan. Naman ni mga kaigsunan ang sistema nga iyaha sa Torah. Na nga nag-share na ako ni dili man ka pwede mingon nga kuan man gud mi. Ako Kristiyano manggug ko. So lahin ako mga kaigsunan mo gina problema. Matag religion naghimo siya og sistema iyaha. Ang pangutana unsa daing sistema ang dapat himuon sa tanang tao sa kalibutan. Rambam said in Sefer Hamada, Hilchot Yesod HaTorah, chapter 9:1. The Torah is the commandment of Hashem for all humanity. Ang Torah mao ang sugo ni Hashem alang sa tanang tao. Kung baga, ang tanang tao sa tibuok kalibutan obligated nga masayod kung unsa ang sugo niya through the Torah. Ang Torah lang mao ang nagahatag kanato og final na instruction. As a matter of fact, Torah means instruction of heaven or teaching of heaven. Nga dapat ato ang tagaan og pagtagad. Ang Torah lang. Now, in the book of Leviticus 18 verse 5, ato makita na ang mga ordinances ni Hashem mao ang dapat himuon sa tao so that he might live. Aron siya mabuhi. So, makita nato na true living, true life is the life that is based or in accordance with what Hashem designed through the Torah. We are not in position to make our own. Talking about religion. Every religion. Doon ay ilaha. For example, sa Christianity, ang ilang New Year, January 1. Mga kigsuunan, ang question, kinsay kahimo ana? Kinsay kahimo ana? January 1 was only established in the year 46 BC by or BCE by Julius Caesar. So, pinaagi sa tabang sa usa ka mathematician nga si Susgenes. Mahinungdan nga si Julius Caesar naka-establish og kalendaryo gitawag og Julian calendar. Unya nahimo nga ang January 1 mao ang New Year. So it is very clear na it is only a product of a human invention. Whereas the calendar of Israel is based on the creation. Mabita mga kaigsunan, mabasa mo o Book of Genesis, for example, o paggawas ni Noah, that's chapter 8, that's chapter 7, chapter 7. Nigawas siya sa bulan sa Markispan. Kita yung tao nagabasa, unsa na bulana ni Markispan? Ano man, tungod kaya nga ang bulan ng ibawan. September, October, November, mo na itong ibawan. Only to find out that that is Romans by way of origin.
In fact, mayon ka og December, di ka man ang root word ana sa Latin, ya di ka means 10. Yan naon sa naman hinuuna ang December, ikadusi man nga bulan nga 10 ba dayon ang December, ang meaning ana 10. Ya ang Nova, ika-9 November, ya ang Octa, that is 8. Ano? Ang, yes of course, naka 8. Octa. Unang octagon. And then, ang septa is 7. No, so, 7, 8, 9, 10. So, ang question, ikadusi man ang bulan ng December, nganong nadika man na siya? Kay originally, ang kalendaryo sa Romano, pulo ora ka bulan. Yung sa time sa Julian time, sa pag-establish sa Julian calendar, gimong 12. Ug mauna nga ang January 1 gihimong New Year in honor sa idol sa Romano nga si Janus, nga dunay duhay naong, nga mao ang God sa mga Romano of the beginning, gates, entrances, and exits. That means doors. The God of the doors. Ilahang Ginoo sa mga pultahan. No? Ginoo sa mga ganghaan. So, mao ni siya mga kaigsunan. No? Karon, ang Jewish calendar, mao man di ay ang tinuod tungod kay makakita mo anang Exodus chapter 12, meaning new moon aning bulana shall be a first of the month for you in a year. And this is the month of Nisan. Ano tayo kasabot yung taon, ana? Unsa man yung bulan sa Nisan? Ay, unsa mo gud ni? Na atong una-una, may unta og nagamit pa ni og April, May, June, July. Kay sayon kayo tang makarelate. Wala gid na mga kaigsunan, natao ta nga ang ato ang nakita April, May, June, July. Unya kumubasa ta sa Torah nga naay bulan sa Nisan, naay bulan sa Tisri, lalong gabi na sa tuwa. No? Lalong gabi sa ato. Mabitaw nga, bisan ka ring oras. No? Ang pag-ihap sa oras ba? Sa Israel, ang pag-ihap sa oras, gikan sa adlaw sa alas 6 buntag, na mga pagsilang sa adlaw. Pagka alas 7, ana, first hour na siya. Pagka alas 8, second hour. Pagka alas 9, third hour. Pag-abot sa alas 12, sixth hour. Muna na ko kay problema ng Christianity kay sa Book of John chapter 19 verse 14. Gilansang daw si Jesus on the 6th hour as far as the King James Version is concerned. Unya ang 6th hour, ang atong una-una alas 6. Only to find out nga ang 6th hour is alas 12. Alas 12. That is John 19:14. Pag-abot mo sa Mark 15:25, Marcos 15:25. Gilansang daw si Jesus on the 3rd hour. 3rd hour. They crucified him on the 3rd hour. Kita po nga ordinaryong tigbasa, dili mga theologians o mga kumbaga beyond plain ang atuang mga utok. Atong understanding pag yung 3rd hour, simple
mangita tag first. So ang first alauna, ya ang second alas 2. So ang third hour alas 3 sa hapon. Only to find out nga ang third hour sa Mark 15:25 is alas 9 buntag. That means sa Book of John 19 verse 14, si Jesus gilansang daw 6th hour alas 12 sa udto. Pag-abot sa Mark 15:25, si Jesus daw gilansang, gi-crucify, third hour, alas 9 sa buntag. Unya dili kahit kakita sa problema, ana. Nga naman, wa man ko kabalo, ana. Unsa man oras sa guni sa ato ang oras ni? Kining 6th hour, kining third hour, unsa man ni sa ato Di kayang third hour na ato, alas 3 sa una. So, gi-accept sa ato ang simple thinking nga ang giingon nga third hour sa Mark 15:25 alas 3 sa hapon, only to find out nga ang 3 sa hapon nga 9th hour pa na siya, 9th hour of the day. Kaya ang sugod sa ihap alas 6, pag-abot sa alas 7 1 na siya, pag-abot sa alas 8 2, pag-abot sa alas 9 3, pag-abot sa alas 12 6, pag-abot sa alas 3 9th hour na siya, 9th hour. Muna ron, usa sa mga problema sa New Testament, sa Book of John 19:14, gilansang si Jesus alas 12 sa udto. Sa Marcos 15:25, alas 3 sa third hour, alas 9. Alas 3 daw sa hapon namatay sa John 19. Sa tinud, ana, yamingo ka nga, diri mi sa kuan, diri mi sa alas 12 kay mo na man ang tradisyon, namatayan siya alas 3. Mao lagi kung moingon mo ana nga anha mo ana nagpasabot dito mo sa Book of John, nagpasabot nga di mo dawat sa Book of Mark. Unsay ba di pasabot? Mali si Marcos. Mali si Mark. Sa totoo lang, puros man mali. Nga naman, ang ikaduha pag yung problema, mabasa ka ng Mark 16, si Jesus ni-appeal pa sa panihapon nga mao ang Pisak Seder. Yung gitawag og balaang panihapon sa mga Christians. Actually, pisak na siya eh. Dili na katapos ang panihapon, kundili Pisak Seder na siya. Na mag-ihaw sila karnero, mag-celebrate sa pag-exodus sa Egypt. Unya natunog siya og Sabat. Kung baga ang Sabado nga Sabat niya, Biyernes sa gabi nagsugod, nisabay. No, nisabay ang Pisak. So, double Sabat siya. Gitawag siya o Great Sabat. Karon mga kaigsunan, pag-abot sa John 19, patay naman si Jesus. Idali-dali man siya kuha iyang lawas kay moabot ang Sabat nga mao ang Pisak Seder. Whereas sa Mark 16, ni-appeal man siya kay buhi pa siya. So ang pangutana na kanang alas 9 sa buntag ni Marcos, unsa din ang adlaw? Sa John, Biyernes hapon. Sa Mark 15, kay buhi pa man siya sa Biyernes gabi, Sabado na siya. O dili baka Domingo. Mga tigsunan ko, muna ako kay problema, no? Kay kung mingon mo nga sinulat na sa balang espiritu, nganong magkamali man. Muna magkaigsunan, Tura jud, no, sa Tura jud ta. Ano man, ang Tura mao ang commandments for all humanity. So, balik ta sa Tura, kanina yung butmapil sa online classes, no, karong gabi, Merkules sa gabi alas 7, o sa Sabado sa gabi sa alas 7. Sa ngalan sa itong partner, Speaker Salawag, Engineer Julius Luzon, Roy Johnson, Station Manager, kini si Mori Azaria Gilbert Minyosa, mag-ingon, Shalom Alaikum.
Paminawa ang programang Balik Hebrew, uban ni Brother Gilbert Minyoza.